habang katatapos lang makapagbarilan sa mga pulis. Ayon kay Osang, si Tanggol ang nagdala ng kayamanan sa kanilang lahat. Galit na galit si David. Sinabing hindi niya na kayang tumagal sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nila namalayan dumating si Ramon at nakipagbarilan na nga sa kanila. Rigor. Ayop ka, David. Papatayin kita. Papatayin ko kayo ng ama mo. Pagdating ni Tanggol sa bahay nila, galit na hinanap si David. Sinabi naman ni Roda na tumakas na si David kasama si Rigor. Galit at hinabol ang mag-ama upang hanapin ang mga ito. Na ito kasama si Rigor. Dahil dito, hindi na nagdalawang isip si Tanggol. Hahabulin niya ang mag-ama upang tapusin ang lahat. Nanang si David! Tumalon sa bintana! Nahabol mga lalaking papatay sa kanila! Habang lumalala ang sitwasyon, napaisip si Roda at nagsabi kay Tindeng na nagkikita-kita. Dito na nakita ni Tanggol ang mag-amang David at hinabol niya ang mga ito. Habang tumatakas sila Rigor, hindi nila alam na napapunta na sa kanila si Ramon. Kaya sa pagkakataong ito, nagkita sila at nagkaputukan. Hindi naman nag-alinlangan si Rigor na lumaban kahit na alam niya na mas marami sila Ramon. Naramdaman ni Rigor na wala na silang laban sa mga tauhan ni Ramon. Upang mailigtas si David, nagdesisyon siyang maghiwalay sila. Rigor na maghiwalay sila para madagdagan ang tsansa nila na makatakas si David. Samantala, inabutan naman ni Rigor si David. Kanya itong balak patayin para hindi masira ang kanilang mga pangalan. Hindi hahayaan ni Ramon na sirain ni David ang pangalan ng mga Montenegro. Isang katulad mo ang sisira sa pangalan ng mga Montenegro. Sa huling Samantala, nagmamadali naman si Marites at si Rigor para hanapin si David upang malaman kung ano ang nangyari. Ang hindi nila alam, nasa kamay na ni Ramon si David. Habang si Rigor ay naghahanap, ito naman si Tanggol, nagmamadali. Talagang balak ng tapusin ang mga nangyari sa kanilang mga gulo. ang sitwasyon, unti-unting nagkikita ang lahat ng may